Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo, kabanata 2, talatang 11 hanggang 23. Ito po ang sinasabi. Ngunit nang patay na si Herodes, narito isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa Ehipto sa isang panaginip. Sinabi niya, "Bumangon ka at dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at pumaroon kayo sa lupain ng Israel sapagkat patay na silang naghahangad sa buhay ng bata." Bumangon siya at dinala ang bata at ang ina nito at dumating sa lupain ng Israel. Si Archelaus ang naghahari sa Judea bilang kapalit ng kanyang amang si Herodes. Nang mabalitaan ito ni Jose, natakot siyang pumunta roon. Sa isang panaginip, binigyan siya ng Diyos ng babala. Umalis siya patungo sa mga dako ng Galilea. Siya ay dumating at tumira sa isang lungsod na tinatawag na Nazaret. Sa ganito natupad ang sinabi ng mga propeta. Siya ay tatawaging taga-Nazaret. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak o Diyos upang ikaw ay pasalamatan sa isang gabing nagaan sa aming mga buhay. Salamat o Diyos sa pag-iingat mo sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami o Diyos ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming kinagalawan na kasama ang aming Panginoong Hesukristo na siyang patuloy na nag-iingat sa ikanyang mga anak. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kong inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Sila po'y ingatan mo, Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan, sa mga pagsubok sa daan. Bagkos, proteksyonan mo po sila, O Diyos, upang hindi sila mapahamak, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy kong tinataas sa inyo ang mga kaibigan namin na naasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos. Patuloy mo silang ilayo sa anumang mga kapahamakan, sa mga pagsubok. Pagalingin mo po, Panginoon, ang mga kapatid namin ito, O Diyos, na may mga karamdaman. Ibalik mo po ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, Panginoon. Tulungan mo silang makabangon, Panginoon. Ikaw lang po, Diyos, ang siyang aming sandigan ng lahat. Kung ito man ay ang aming karamdaman ay terminal, Lord, wala pong imposible sa inyo. Ikaw lang po ang siyang patuloy na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman, Panginoon. Amin nilalapit sa inyo, Diyos, ang aming mga kaibigang nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan doon sa ibang bansa, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, sa mga pagsubok sa buhay, sa mga temptation, Panginoon. Nagtiis sila, O Diyos, na malayo sa kanilang pamilya upang mabigyan lang nila ng maayos na buhay ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakaalam sa lahat ng aming mga puso. Kaya, O Lord, kami po'y humihingi sa iyo ng tulong upang ikaw, Diyos, ang siyang laging maghari sa aming mga puso, Panginoon.
Amin inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga lolo at lola, mga senior citizen. Patuloy mo pong ingatan ang aming mga kaibigan, mga senior, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan, sa mga karamdaman, Panginoon. Bagos proteksyonan mo po sila upang kami, O Diyos, ay hindi magkaroon ng karamdaman, Panginoon. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang mga estudyante na magsisipasok sa araw na ito, Panginoon. Ingatan mo po ang mga estudyante, Panginoon, na makarating na maayos sa kanilang mga paaralan, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Maging ang mga guro, Panginoon, patuloy mo po silang ingatan na makarating sa mga paaralan ng maayos at wala pong anumang mga problema, Panginoon. Tulungan mo po sila na ang lahat ng mga pangangailangan ay mabigay sa mga kabataan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, sa iyo namin binabalik ang papuri at pasasalamat dahil ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba, tinatawag na Ama, Anak, Banal na Espiritu. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo upang kami, O Diyos, ay mapawalang sala. Kaya para maraming salamat po. Tulungan mo po kami sa araw na ito, sa lahat ng aming gawain. Pagpalain mo po anuman ang aming makakaharap, makakausap, makahawakan. Ikaw ang Diyos na patuloy na mapala sa mga taong nananalig sa aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesucristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen. The Return to Nazareth. Ayan, yan po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. The Return to Nazareth. Ang pagbabalik sa Nazareth. Pagkatapos ng pamamalagi ng pamilya sa Egypt, ay mayroong makabuluhang mga punto ng pagmumuni-muni para sa mga Kristiyano. Itinatampok nito ang kapakumbabaan ni Jesus, ang katuparan ng hula, at ang di inaasahang paraan ng paggawa ng Diyos. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtanggap kahit nasa harap ng pagtanggi. Isipin ang isang mundo kung saan inuuna ng lahat ang iba. Excuse me. Kung saan ang pansariling interes ay hindi inuuna. Isang magandang kaisipan ito. Ngunit sa realidad, nabubuhay tayo sa isang kultura na madalas na ipinagdiriwang ang kapangyarihan, katayuan at personal na tagumpay kaysa kababaang loob. Mula sa social media hanggang sa lugar ng trabaho, malinaw ang mensahe. Unahin mo ang sarili mo. Ngunit sa kalooban, alam natin may mali. Hinahanap natin ang mga tunay na relasyon, mas malalim na layunin, at isang buhay na tunay na sumasalamin sa kung ano ang nilikha tayo para dito. Ang ating nararamdamang pangangailangan ay mapalagahan at respetuhin. Ngunit ang ating tunay na mga pangangailangan ay yakapin ang kababaang loob na nagdadala ng tunay na kasiyahan at pagkakaisa sa ating mga relasyon. Itinuturo ng Biblia na ang kababaang loob ay hindi kahinaan, kundi lakas na nasa ilalim ng pagkontrol sa sarili. Hindi ito pag-iisip ng mas mababa tungkol sa iyong sarili, kundi pag-iisip para sa iba at hindi ang iyong sarili.
ating nararamdamang pangangailangan ay mapahalagahan at respetuhin, no? Ayon sa Pilipos, 2, talatang 5 hanggang 8, ipinapakita ng Apostol Pablo na si Jesucristo bilang ang pinakahuling halimbawa ng kababaang loob. Sumusulat siya sa isang simbahan na nahihirapan sa pagkakabahabahagi at makasariling ambisyon. Hinihimok ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na tanggapin ang parehong kaisipan tulad ni Kristo. Isang minarkahan ng tunay na kababaang loob. Ang Nazaret, isang maliit at medyo maliit na bayan, ay kung saan ginugol ni Jesus ang kanyang mga taon sa pagbuo. Binibigyan din nito ang kababaang loob ni Jesus at ang kanyang pagkakilanlan sa mga karaniwang tao, na ginagawa siyang madaling marating ng lahat, anuman ang katayuan sa lipunan. Ang pagbabalik sa Nazaret at ang kasunod na titulong Nazarene ay nakikita bilang katuparan ng mga propesiya tungkol sa mapagpakumbabang pinagmulan at pagkakakilanlan ng Mesiyas sa mga marginalized. Ayon sa Isaiah, Kabanata 40, talatang 3, isang tinig ng isang tumatawag, sa ilang ay hindi mo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin mo sa disyerto ang isang lansangan para sa ating Diyos. Ayon naman sa Lucas 3:4, katuparan ito. Ayon dito ay nasusulat o gaya ng nasusulat sa aklat ng mga salita ni Propeta Isaias. Isang tinig ng isang tumatawag sa ilang, ihanda mo ang daan para sa Panginoon. Gumawa ka ng mga matuwid na landas para sa Kanya. Ang pagpili ng Diyos sa Nazaret, isang hindi inaasahang lugar, ay nagbibigay din na ang kanyang mga paraan ay hindi palaging ating mga paraan at na siya ay maaaring gumawa sa pamagitan ng tila ordinaryong mga pangyayari. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan. Maraming mga talata sa Biblia ang nagsasalita tungkol sa paglalaan at plano ng Diyos para sa mga mananampalataya. Sinasabi ng Jeremias, talata 20, kabanata 20, talatang 11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong ipapaunlad ka at hindi ipahamak, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Ayon naman sa Pilipos 4:13, ay binibigyan din na sa pamagitan ni Kristo, magagawa ng mga mananampalataya ang lahat ng mga bagay na itinatampok ang makapangyarihang presensya ng Diyos. Karagdagan pa, tinitiyak ng Roma 8:28 na ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng may layuning plano ang Diyos para sa mga mananampalataya. Pinatunayan nito na ang Diyos ay may mabuting layunin para sa kanilang buhay, kabilang ang kasaganaan, pag-asa at hinaharap sa kabila ng kasalukuyang mga kalagayan. Binibigyan din ng talatang ito ang lakas at empowerment na nagmumula
sa pagiging konektado kay Kristo. Iminungkahi nito ang mga mananampalataya ay maaaring harapin ang anumang hamon o gawain sa kanyang suporta. Ang pagtanggi na hinarap ni Jesus sa Nazaret, maging ng kanyang sariling komunidad, ay binibigyan din ang pangangailangan ng mga mananampalataya na magtiyaga sa kanilang pananampalataya at pagwaksi kahit na humaharap sa pagsalungat o pagdududa. Ang Nazaret ay nagsilbing backdrop para sa pagpapalaki kay Jesus, kung saan siya ay lumago sa karunungan at tangkad na inihahanda siya para sa kanyang pampublikong ministeryo. Ang kwento ni Jesus sa Nazaret ay nagpapakita na ang mensahe ng Ebanghelyo ay para sa lahat ng tao, anuman ang pinagmulan o lokasyon. Manalangin tayo. Salamat po, O Diyos, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan. Ikaw ang Diyos na siyang nagliligtas sa amin. Ikaw ang Diyos na nagpapakumbaba. Naroon ka sa isang maliit na bayan upang ipakita mo, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa lahat ng tao. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig. Ilayo mo po sila sa anumang kapamakan. Ikaw ang Diyos na patuloy na mag-protect sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen.